100 million ay Marcos. Naku, di 400,000 lang pala ang bumoto kay Sara. Oh, so ito na mga kababayan. Dito tayo sa sunod, pagkatapos kay Jamagno, dito tayo kay Attorney Lorna Kapunan on Sara Duterte's lutang. Ang sabi nga dito ni Lorna Kapunan or Attorney Lorna Kapunan, that's the sign of dysfunction. Actually mga kababayan, itong ipaparinig sa inyo ngayon ay vlog po ito ni Christian Isguera. So kilala nyo naman po si Christian Isguera siguro mga kababayan. Ito po ipi-play natin at pakinggan po natin ang mga katanungan ni Christian Isguera dito kay Attorney Lorna Kapunan. So ito po, abogado po ito ha. Hindi po ito abogado na nagbigay lang ng electric pan, na pumasa na sa bar. Ito, pakinggan natin. So ito na mga kababayan. Christian Isguera po ito ha. Since you mentioned yung second prayer, no? Kasi nadidinig ko pinagdidebatihan din yan na iba. Kasi I thought, no, doon sa karanasan natin dito sa dalawang impeachment trials sa kasaysayan natin, I thought it was clear na pag na-impeach ka, di ba, of course, magdadaan siya sa trial, no? Eh, sinasabi ng iba kasi, pwede kang mag-resign. Kunwari si VP nag-resign. So, ibig sabihin ba nun, hindi na pwedeng ituloy yung impeachment trial sa Senado? Or pwede pa para magamit sa kanya yung second prayer, which is perpetual disqualification? Her resignation will not prevent continuation of the trial sa Senate. Kasi dapat may determination pa. If she's fit for public office based on Article 1, Article 2, or any of the articles. No? Kasi miski na 7 articles 1, you only need 1. You only need conviction for 1 article. So narinig nyo mga kababayan, kahit daw sabihin natin na mag-resign si Sara, tuloy pa rin daw ang impeachment process or proceeding. Kahit nag-resign si Sara, itutuloy pa rin ang kanyang impeachment. Ngayon, kahit sabihin nating 7 ka-article yan, ang kakaharapin ni Sara sa impeachment, isa pa lang, okay na. Diba? Ma'am Joyce, maraming salamat po dyan, ma'am, sa California. Thank you so much po sa iyong $10 super sticker. Thank you so much. Kahit isa pa lang daw, article 1 lang, okay na daw yun para matanggal si Sara or ipoprocess. Kahit sabihin natin 7 yan. O kung hindi siya tablan sa isa, may 6 pa. Kung hindi siya tablan sa 2, may 5 pa. Imposible. Sabi ko nga sa inyo Kaya nga si Sara Duterte ngayon, pinipilit umikot sa buong Pilipinas para ikumpanya itong mga senador na nakahilira sa kanya. Bakit? Kasi yan lang po ang pag-asa ni Sara na hindi siya ma-impeach dyan sa sinatawag nilang Duterte. Ang alam ko, Benten lang hindi Duterte. Kaya po kung napansin niyo si Sara Duterte, kung saang-saang sulok, iskinita, kanal, basurahan, nakikita ninyong nangangampanya kasi yan lang po ang pag-asa na hindi siya ma-impeach. Kailangan lumusot ang 10 senador. Ang tanong, mananalo ba? Diba? Ma'am Leticia, hello po. Tuloy natin. To be permanently disqualified for public office. So Christian, di ko alam kung saan nanggagaling yung confidence ng Vice President. But hearing her, interject ko lang, maybe not related to the impeachment, but related to her as a person. Kasi in the recent campaign sabi ni Attorney Kapunan, hindi daw niya alam kung saan galing ang confidence ni Sara na napakadami niyang impeachment complaint. 7 artikulo yan. So, hindi daw alam at ni Attorney Lorna Kapunan kung saan galing ang confidence ni Sara. Hindi naman confidence yan, attorney Kakapalan ng mukha yan. Oo, hindi confidence ang tawag dyan. Kakapalan ng mukha. Kaya nga, di ba mga kababayan, ultimo abogado nagsasalita na. Hindi niya alam kung saan ni Sara hinugot ang confidence sa sobrang dami niyang complaint. 7 na article. Hindi po confidence yan, attorney, kundi kakapalan ng mukha. Sorties, where she has gone out of her way to campaign for senatorial candidates belonging to the
Ayun, maraming salamat Sir Marvin Estrella. Thank you so much po sa $10 super sticker. Thank you so much po. Feel ko pag tagilid na yung benten sa halalan, bigla na lang maglaho si Sheminit. Sabi ni Identified Minds. Ay, sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi lang maglaho yan, biglang mawala di oras yan. Alam ko tatakbo, magtago yan, maniwala ka sa akin. Nasa ICC na siya eh. Sabi nga niya, kasali siya sa ICC. Una daw si Bato, kasali daw si Bongo, kasali daw siya at iba pang mga dating pulis. Magugulat kayo, mawawala bigla yan. To quote Claire Castro, to the Manchurian candidates team, parang that by itself is a badge of insecurity. Di ba? Because she is ensuring that, kasi sa impeachment, dapat malaman na ng mga nanonood dito, sa impeachment, you need 2/3 vote of the Senate. 16 votes. So sa impeachment ni Sara mga kababayan, kailangan 16 votes ang makuha ng kalaban para ma-impeach si Sara. Ngayon, sa kabila naman kay Sara naman, kailangan niya 16 votes din, napapabor sa kanya na hindi siya i-impeach. Ngayon mga kababayan, sino-sino ba ang mga natitirang senador ngayon na hindi tumatakbo ngayong midterm election? So, si Robin Padilla lang ang natira doon. And the rest, sabi ko sa inyo, may 5 doon, may 6 na pabor kay Sara. And the rest, ayaw na kay Sara yan. Kasi more on dyan sa mga natitira, puro Liberal Party senador. Kaya kailangan ni Sara na manalo ang kanyang manok para yung 6 o 5 na natira sa Senado na hindi tumatakbo ngayong midterm election, madagdagan. Kasi kailangan 16 ni. Di ba? Kailangan 16 votes. Ngayon, pag bumoto lahat kay Sara, 20 ka senador na pabor na impeach siya, goodbye. Di ba? Kung meron siyang 24, if she gets 8 or 9, 8 votes. If she gets 8 votes, that will vote against impeachment and hindi siya mako-convict. So, ang kailangan na boto para ma-convict siya is 16. Ngayon, ang sa kanya naman 8 or 9 para hindi siya ma-convict. So ngayon, ang tanong mga kababayan, yun bang mga tira diyan ngayon, 8 or 9 ang need niya? Ngayon, ang tanong, ilan bang senador ang naiwan ngayon na hindi tumatakbo ngayong midterm election dyan, naiwan sa Senado? Pagkakaalam ko, halos lahat dyan galit kay Sara eh. Kaya kailangan niyang manalo itong 10. Ang tanungin ko kayo mga kababayan, sa 10 kandidato ni Sara, sa tingin ninyo makakalusot yung 9 dyan? Maniwala ako, lulusot si Bato, lulusot si Bongo. Pero yung the rest, malabo pa sa tubig kanal. Malabo pa sa tubig kanal. Hindi kayang ipanalo ni Sara ang kandidato niyang mga senador. Maniwala pa ako na kayang panalunin kung nandyan si Digong. Pero kung si Sara lang, hindi mananalo. Hindi kakarga. Sa lahat ng itong 10 senador ni Sara ngayon, hindi mapasok dyan. Swerte na lang kung may 3 lulusot dyan. Totoo mga kababayan, itong tinatawag ni Sarang Duterte, swerte na lang kung may 3 lulusot dyan. Swerte na lang kung may 3 lulusot. So now, sabi nga ng there is wisdom in saying of us lawyers, no? If you're strong on the facts, focus on the facts. If you're weak on the facts, then focus on the law, whatever law that is. If you're weak on both the facts and the law, focus on the judge. Diba? Ganun yun. And if you're weak on all 3, or you're uncertain of all 3, start telling jokes. Stop telling jokes. Make a joke of the whole justice system. And that's what she's doing now. Yung mga, alam mo, Christian, I have great respect for stand-up comedians. Yeah. I move around in the entertainment circle. And it takes a lot of preparation. And it takes a lot to say a good joke. Diba? Mismong si Attorney Capuna na mismo nagsabi,
na ginagawa daw nilang joke ang justice system sa ating bansa. Alam niya, ang sabi nga niya, malaki ang respeto ko sa mga stand-up comedian, pero ang ginawa kasi ni Sara ngayon, ginawa niyang katawa-tawa. Oo, tingnan nyo, pag nangangampanya siya, babuyin niya si congressman ganito, babuyin niya si congressman ganyan. Tapos sasabihin niya, ito si Sara Duterte, kayang makipag-away sa kanal. Putang ina, kung ikaw ba naman, disenting tao, ikaw ba naman, pinaaral ka ng napakamahal na universidad, isang businessman ka, kumikita ka ng malaki dahil sa marangal mong hanap buhay, tapos iboboto mong presidente, utak kanal? Tanungin ko kayo mga kababayan, nag-aral ka sa mahal na universidad, nag-aral ka sa magandang paaralan, tapos ang iboboto mong presidente at magiging pangulo ng ating bansa, utak kanal? Tanungin ko kayo. Di ba? Siyempre, pinaaral ka ng magulang mo para gumanda ang buhay mo. Siyempre, pinaaral ka ng magulang mo para sa gandang kinabukasan. Tapos iboboto mong pangulo sa Pilipinas, nagmumura, mamamatay tao, magnanakaw, sinungaling. Ano na mangyari sa future ninyo? Ano na mangyari sa future ng mga anak ninyo? Sabi nga ni Miriam Santiago, tanga lang na botante ang boboto sa tanga-tangang politiko. Maaring manalo ang mga tangang politiko kasi nga hahakot sila ng boto sa mga tangang botante. Di ba? Tama naman sabi ni Miriam Santiago. Mali ba si Miriam? Ang mga tangang politiko, maaaring manalo at hahakot yan ng daan-daang libong boto mula sa mga tanga nilang botante. Ganon lang naman yan eh. Kung ano yung puno, siya yung bunga. Yun ang sabi ni Miriam Santiago. Di ba? Bad joke. I've seen all of jokes. I've heard all of jokes. They are bad jokes. Yeah. To say something about somebody's leeg. Di ba? Tsaka yung mansanas. Grabe. Mansanas. To push it down the throat until this person dies. Diba? That's a bad joke. Di ba? Nireaksyon na ni Atty. Kapunan, yung mansanas daw, yung dala-dala niya doon sa sorti ni Isko. Yung mansanas na bit-bit ni Sara doon. Tapos pagkabukas, nagpa-play pa siya doon sa projector. Ang laki ng mukha ni Benny Abante, ni Congressman Benny Abante na gano'n, nakadiwalwal, ganyan. Ngayon, kung ikaw matino kang Pilipino, paano mo i-secured ang kinabukasan ng anak mo kung ang magiging pangulo ng bansa mo ay buang? Di ba? Yeah. Paano mo? Diyos ko, mga kababayan, walang future ang anak mo kung ganun ang mangyayari. Biruin mo, ikaw, gusto mo. Yeah, wala naman sigurong magulang na palakihin ang anak sa maling paraan at magiging tanga na paraan. Kung ikaw butante, di ba ang sabi, gobyerno ng ating bansa ang magpapaahon sa kahirapan sa ating bansa. Ngayon, paano ka makasiguro na aahon ang kahirapan natin at paano ka nakakasiguro na may better future or build better future ang ating bansa kung ang magiging pangulo natin ay utak kanal? Di ba? Mahirap. Kung ikaw magulang, sisihin ka ng anak mo, ito resulta binoto mo kasi presidente natin, ugaling kanal. Kaya pag lumaki kaming adik, pag lumaki kaming basagulero, palamura, bastos ang ugali, ay hindi mo na po kasalanan. Kasalanan yan ng mga namumuno sa ating bansa. Minsan si BBM, hindi nyo narinig, nagmura yan. Kasi ayaw ni BBM, siya ang ama ng ating bansa, siya ang ama ng ating bayan. Kaya kailangan niya ng good model. Di ba? Mahirap yung gusto mo maging presidente sa ating Pilipinas pero yung pamilya kalat-kalat. Paano ka magiging influence ngayon sa bawat pamilyang Pilipino kung mismo ang pamilya ninyo kalat? Di ba? Paano ka sabihing pinuno, modelo ng bansa, kung ang pamilya ninyo nakabuntis yung tatay,
Tapos yung nanay may jowang basketball player, yung mga anak hindi alam yung ganito, yung ganyan. Tapos ipagkalat mo pa dyan sa stage, na-miss ng papa ko ang mga asawa niya. Kasi marami po talaga siyang asawa. Di ba? Proud to see pa, sinabi ni Pusit yan. Marami po kasing asawa ang tatay ko. Di ba? Proud na proud siya sa ginagawa niya. Mga kababayan, kung ikaw, continue. Di ba? And she kept joking about even this assassination attempt. She says it's a joke. Okay, then she calls herself, she makes designated survival. Designated survival. That's also a bad joke. Hindi ba? And I have a whole list of bad jokes. I mean, kung wala namang ambisyon maging stand-up comic ang presidente. Stop these bad jokes. Yes. It is not serving the country well. It is not it's you. It does not dignify. Diba? Tigil nyo yung pangbabastos at yung mga mali na joke-joke ninyo sa entablado. Hindi yan nakakatulong na mag-serve sa ating bansa, magserbisyo sa ating bayan. Maraming kabataang nakikinig. Lalo ngayon, high-tech na tayo, advanced na ang ating teknolohiya. Ang mga bata ngayon, kahit mag-edad yan ng 5 years old to 10 years old, may mga cellphone na, may mga tablet na yan. Pag napanood yung mga sinasabi, magagaya nila yan, maa-adapt nila yan. Hindi nakakatulong sa ating bansa yan. Kung ikaw magulang, papaaralin mo sa mga maganda, good quality na school, mamahaling school, Brent, Oxford, Harvard, LaSalle, UE, tapos marinig mo sa anak mo, putang yan kasi kakasiguro ka na para sa kanila, mauunlad tayo. Paano uunlad kung ang ugali ng politisyang iboto nyo, utak kanal? Kayang makipag-away sa kanal. May nag-comment, Idol, matuloy ba gilitan mo ang leeg mo? Matutuloy kung mauwi si Digong. Kung hindi uuwi, putang ina niya. Ito na. Your position. In fact, it is unethical under our canons. Idadagdag ko lang na maybe I'm trying to understand where she's coming from. I've been, as I said, nasa practice ako for 47 years. I've had all sorts of clients. I know what crazy looks like. Does it look like that? And it looks like that. And when we try to understand where she's coming from, kasi, for instance, I handle courtroom litigation. And it's very important not only what the witness says in court, but how the witness handles himself or herself as a witness. No? Kasi may telltale signs dyan. May mga telltale signs dyan of dysfunctionality or telling lies, etc. And I can see the telltale signs. Maybe because she comes from... Kaya naintindihan ni Attorney Lorna Capuno kung bakit nagkaganyan ang ugali ni Sara. Kasi, alam niyo sa totoo lang mga kababayan ang ugali kasi ng tao, nagbe-base yan sa pananamit, sa kilos, sa pananalita, at sa surroundings. Kaya naintindihan ni Attorney Lorna Capuno na sinasabi niyang, that's the sign of dysfunction. Bakit? Kasi kung lumaki ka sa pamilya na laging gulo, away dito, rambol dito, bugbugan ang nanay, bugbugan ang tatay, paglaki ng anak, ma-impluwensya niya, bugbugan rin. Katulad sa akin, lumaki ako sa gera dito, gera doon, kaya yung aking bunganga, gera ratatat din. Ngayon, kung lumaki ka sa lugar na squatter, hating gabi gising, hating gabi tulog, hating gabi may nag-aabutan, may nagtutulakan. Kaya pag lumaki ka, maa-adapt mo yan. Di ba? Hindi ba kapunan pala, hindi kapuno. Maa-adapt mo yan. Kasi doon mo yan galing Ngayon, kung pinalaki kang bangag, lalaki kang bangag. Kung pinalaki kang basagulero, lalaki kang basagulero. It depends kasi kung saan ka galing Kung pinanganak ka sa squatter area, talagang bunganga at ugali mo squatter. Di ba?
Si Sarah, saan ba pinanganak ba si Sarah? Sa disenteng pamilya? May disente ba na mamumugbog ka ng sheriff? Wala namang ganun. Kung disente ka at alam mo naman na ang sheriff ay nagpatupad lang kung ano ang utos sa kanya ng Korte Suprema, bakit mo puntahan at bakayan mo yung mata? Kaya nga sabi ni Sara, ito si Sara Duterte, kayang makipag-away sa kanal. Proud taga-kanal. Kaya yun ang sabi ni Attorney Lorna Kapunan na that's the sign of dysfunction. Ayan Attorney Lorna Kapunan yan. Tapos na tayo dyan. Mahaba-habang explanation. Kanina ko pa sinabi. Ang ugali ng tao, nakikita mo yan sa pananalita, sa pananamit, at kung saan siya pinanganak, maa-adapt niya yan. Kung pinanganak ka sa kanal, ugaling kanal ka. Kung pinanganak ka sa ilog, ugaling ilog ka. Kung pinanganak ka sa hangin, mahangin ka. Ganon yun. Di ba? Kung pinanganak ka sa squatter area, wag ka na mag-expect na disente yan. Hindi ko naman nila lahat, pero majority. Saan ka ba nakakita ng nakatira sa squatter na hindi malakas magsalita? Hindi naman mga bungol ang mga taga-squatter. Hindi ko ina-underestimate ang mga squatter, kaya taga-squatter din ako, pero I'm immune. Diba? I'm immune with that situation. Huwag na kayo mag-react mga taga-squatter, totoo yan. Saan ka nakakita ng taga-squatter dyan na nakakotse na ang gamit, limousine? Walang limousine sa squatter. Magdala ka limousine sa squatter, pagbalik mo, wala na salamin, butas na ang gulong, gas-gas na ang gilid. So, ganun yon mga kababayan. Ugaling squatter nga naman. So, dito tayo. Dynamic force, wag ka na mag-react, wala ka namang kwenta, comment ka pa. Oy, maraming salamat po kay Ma'am Minshu Yamamoto sa iyong 1,000 super chat. Na-quote ka din sa LS mo, Kent. Back watching your past LS, enjoy ko much. Ayan, when you grilled DDS. Especially Sarah and her minions, lutong yummy at homes the serve nila. Ayun, maraming salamat po, Ma'am Minshu Yamamoto. Thank you so much po.